Mga guys, meron tayong ginagawa dito na ang tawag nito high voltage. 12 volts ang supply, 12 volts ang supply niya pero abot ng 2,000 volts ang lumalabas dito sa dulo nito. Parang playback siya ng yung dating mga CRT TV. Ito itsura niya, transformer playback. Parang CDI. Kumbaga sa motor, CDI. Ito yung lumalabas yung high voltage dito. Ang supply niya 12 volts. Ano ito yung parang crystal ball. Kaya lang nabasag yung niya. Yung bolts niya, pag ginawakan mo, dito, mag-aapoy-apoy siya. Pero hindi siya nakakakuryente. Pero ngayon, pag ginawakan mo, nakakakuryente. Nakakakuryente siya. So, gumagana na ito 12 volts lang ang supply niya. Ayan. 12 volts, sasaksak mo lang dito. Ayan. Tapos i-on mo siya dito. May high voltage na yan. Pag ginawakan mo yan, ang lakas. Ayan. Ayan. Kita ba yan? Ayan. Yung high voltage. Ayan. May kidlat. Kaya mahirap hanapan. Mahirap hanapan. Ayan. Ang ganda ng high voltage. Pwede ito pang para sa mga magnanakaw. Para sa mga magnanakaw natin ng gobyerno, dapat ito ilagay sa mga pera Pag ginapakan nila, makukuryente. Lagay mo sa imbak pera para pag humawak, makukuryente sila. Ano yan? Nasa 200 volts ang lumalabas dito. Manginginig ka dito. Kaya nga ang hahawak mo lang dito, yung ganito lang. Yung may Ayan, ang lakas Ang lakas Kaya delikado ito Parang ito playback ng TV, mga CRT. Nasa 400 volts ang ito pag dito pag tinester mo yung mga analog na ganito. Mga ganitong tester. Sira siya, putok. Kaya di mo pwedeng i-tester dito. Kahit nilagay mo sa 1,000 na selector, sisirain niya kasi sa kasing tayo. Ayan. Umakit may kistap Ayan. Pero dito wala. Ayan. Pagka maliit nga na wire, tunog Tunog siya Pagka maliit na wire, ang lakas kasi ng ang lakas ng voltahe. Para sa mga pwede mo pang sa yung pantrap ng mga magnanakaw. Papasok sa bahay mo. Pagka hinawakan nila yung kukuryente sila katulad ng mga gobyerno nating mga magnanakaw. Tapos mayroon naman mag-iimbestiga dyan. Kakampihan nila yung mga testigo. Parang di malaman kung kakampihan nila yung magnanakaw. Ang nagsisisihin nila yung mga nagtitistigo, kaso mali daw. Peke daw yung mga nagtitistigo. Yun ang iniimbestigahan nila Dapat imbestigahan nila kung ano yung sinasabi. Hindi na kailangan kung peke o hindi, dapat imbestigahan na nila yung kung ano yung totoo. Ito yung dalawang natin na pumalit kay Marcolita kay Escudero. Si Soto at saka si Lacson. Sinisilip nila yung mga testigo.
Pagka pumunta sa Senado, papatawag, may meeting muna eh. Hahanapan nila ng kung ano-ano kaso hindi raw totoo yung sinasabi, hindi raw nagagawa-gawa na lang ng kwento. Ikaw pa naman magsasalita ka. Ang mga tinuturo mo, mga matataas na tao, hindi ka pwede, anong dahilan, bakit magsasalita ka? Siyempre, kung hindi sila magsasalita, sila ang magigipit eh. Kahit ako man ang kontraktor siguro eh. Akong kontraktor tapos mayroong mga congressman na mga sangkot. Siyempre, ituturo ko sila. Ano ba? Ako ang kakasuhan nila. Ako lang ang kakasuhan. Sila hindi. Ano sila? Swerte. Siyempre, kahit ako ang kontraktor. Kontraktor ako hindi mo naman mapipigil kung hihingi sila ng minsan malaki pa yung hinihingi ng mga congressman, mga senador dyan, yung mga lagay nila eh. Kumbaga sa lagay-lagay yan eh. Kasi pagka ang kontraktor hindi mo sila bibigyan, hindi ka mananalo eh. Hindi ka magkakaroon ng yung project kung hindi mo sila bibigyan. Kaya ang mga kontraktor napipilitan na magbigay. Kaya lang may mga tumatanggap talaga eh. Yung mga congressman, mga senador. Ito yung iba walang kadala-dala eh. Nakasuhan na nga nung PIDAP eh. Meron na nakulong na nga sa kaso ng PIDAP eh. Ngayon umulit na naman eh. Kaya yun ang masama sa mga gobyerno natin eh. Sasabihin, pag tatakbo sila sa eleksyon pag nangangampanya sila tungkol sa mga mahihirap yung nila eh. Tapos ngayon hindi naman para sa mga mahirap sila eh. Ang para sa mga para magkaroon lang sila ng pera eh. Tingnan mo naman yung dalawang dati nakasuhan, nakulong eh. Mabuti nga na nakalaya sila nung panahon ni Digong eh. Ngayon, umulit na naman eh. Tumanggap na naman eh. Tumanggap na naman ng pera eh. Ng mga kontraktor eh. Tinuturo na sila ng kontraktor, magdi-deny pa eh. Hindi naman ituturo ng kontraktor yan kasi kumbaga sa hindi man basta-basta yung itinuturo nila eh. May mga din eh. May mga pangalan at kilala rin ang ituturo nila. Kahit ako man, kung gagawa-gawa lang ako ng kwento, hindi ko naman gagawin yun kasi mga kilalang tao yung yung ituturo mo eh. Hindi naman basta-basta dapat eh. Kaya lang itong mga nag-iimbestiga, kasagwat din siguro kasi parang lahat ng mga nagtitestigo, sabihin nila mali, hindi tama, hindi puro piki, ganun ang parang pinagtatakpan nila yung mga sangkot na mga yung sino yung puno talaga eh. Parang may lagay din eh, kaya yun ang nangyayari sa ating investigasyon, kaya wala nangyayari. Kasi parang ang lumalabas kung sino yung testigo, yung parang gagawan pa ng kwento na mali ito ganito, bakit peke, nag-peke daw ng ganito, ganyan. Bakit ikaw pa naman magpipeke ka, mga kilalang tao ituturo mo, mga matataas na tao. Kaya ito yung dalawa na ito Soto at kasi Lacson talagang palibasa kakampi sila sa mga hindi nila imbestigahan kung sino talaga yung pulo eh. Nagtatakpan nila kung sino yung pulo, ang kakasuhan nila yung mga lang kontraktor. Siyempre yung kontraktor magtuturo yan kung sino talaga yung nakatanggap, kung sino yung malaking nakuha ng mga pera. Siyempre ako kontraktor, tuturo ko talaga sila kasi ako ang kakasuhan kung hindi ko sila ituturo eh. Yun ang dapat talaga ituro talaga sila, yun ang dapat.
Kaya wala dapat ililihim diyan. Ang napapansin ko dito parang isang tao na lang ang gustong tuklasin kung sino talaga yung puno, yung pinakapuno. Si Marcoleta lang ang ano, gustong malaman kung ano ang gustong-gusto niya talaga malaman kung sino yung pinuno. Eh kaso mayroong nagtatakip. Lahat ng mga ano, kung ano-ano mga ano yung parang gagawa sila ng paraan para malihis yung investigasyon. Kaya ayun lang masama dyan eh. Kung ang lahat ng mga senado, lahat ng mga attorney dyan, katulad ni Marcoleta, huli na sana dapat yung mga ano dyan eh, yung mga pinuno na nagungurakot sa ating kaban ng bayan eh. Kaso eh wala eh. Nag-iisa lang si Marcoleta eh. Tapos gagawa-gawan pa ng kwento eh. Parang babalik na rin pa nila eh. Na kung sino yung nagsisiyatot ng para mahuli yung mga nangungurakot eh. Parang may kumukontra na hindi ganun, hindi ganyan. Kaya nga pinalitan nila eh. Pinalitan nila pagka committee, Blue Ribbon Committee kasi mali daw ang direksyon eh. Kaya ayun lang dahilan dun eh, na para kung sila mag-iimbestiga, hindi nila iimbestigahan kung sino talaga yung puno eh. Yun lang ang totoo dyan eh. Kaya ayan ang mahirap. At pag sa kanila dito, kuryente kung ganito. Ayan o. Dapat kitang-kita sa video kahit maliwanag. Dapat kuryentihin yung mga nagnanakaw. Diba? Yun lang. Dapat malaman na kung sino yung pinuno, hindi yung ugat lang ang anuhin nila. Dapat yung pinuno.